Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot pa. Sophie, mahal kita. At oo, totoo to. Gusto talaga kitang maging girlfriend. Gusto ko kitang makasama. Ikaw lang at wala nang iba. Dear Amihan Stories presents Ang Pakipot Kong Chef, rated by Clover Daffodil. Ano bang ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ng kaibigan ni Sophie na si Marjorie. Pinilit na itong sumama sa isang fine dining restaurant, ang parehong restaurant kung saan sila dinala ng papa niya para sa isang family dinner, para ma-meet ang boyfriend ng kakambal niyang si Eva. Kilala ang Royal Restaurant bilang isa sa mga sikat na lugar. Pinupuntahan ito ng mga sikat na artista at personalidad. Marami rin itong branch sa iba't ibang lugar. Sa dami ng reviews at pictures nito online, halos araw-araw itong lumalabas sa iba't ibang artikulo at video. Isa siyang writer at junior documentary sa isang media company. Siya ang naatasang gumawa ng feature documentary tungkol kay Ivan Valerio, ang head chef at may-ari ng Royal Restaurant. Napangiti siya habang binibigkas ng paulit-ulit ang pangalan ng lalaki sa isip niya. Una niya ito nakita noong ito mismo nag-serve ng pagkain nila. Si Ivan Valerio ay isang kilalang chef at negosyante. May sarili itong fan base. May mga group page at group chat na palaging maingay kahit madaling araw. Hindi niya maipaliwanag kung kailan nagsimula ang kanyang interes. Pero malinaw sa kanya kung kailan yon lumalim. Nung gabing yun, sa family dinner, 1 linggo nang nakalilipas. Hindi mo ba kilala si Ivan Valerio? Tanong ni Sophie habang palingalinga sa paligid. Baka sakaling makita niya lalaki. Siyempre, kilala, sikat yun eh. Pero ano naman paki ko sa kanya? Alam mo naman babaeng gusto ko, di ba? Hindi naman kita sinama para ireto siya sa no? Sinama kita para gawing emotional support ko. Emotional support? Para saan? I-crush ko siya. At ngayong araw na to, magiging akin siya. Kumpiyansa niyang tugon. Malakas sa tumawa si Marjorie. Ang dami mong maliligaw, di ba? Mga business tycoon pa yung iba. May mga modelo at sikat na artista pa. Hindi ko alam kung bakit ni isa sa kanila wala ka nagustuhan eh. Kumpara sa mga yun, hindi naman ganun kasikat yung Ivan na yan. Mas gusto ko nga na hindi siya ganun kasikat eh. Pero para konti lang ang kaagaw ko. At saka wala ka talagang alam sa pag-ibig. Hindi na susukat sa yaman at kasikatan ng pagmamahal, no? Gusto ko siya, mag-sino man siya. Kinikilig niyang turan. Ngumiwi ito na tila nandiri sa ginawa niya. Mahal mo na siya? Oo naman no, kapag naging akin siya, ibibigay ko sa kanya lahat na. Sabi niya, saka bumuo ng heart shape gamit ang mga kamay. Itinapat niya yan sa dibdib at iginalaw-galaw na para bang totoong pusong tumitibok. Excuse me, ano pong order niyo? Sabi ng isang lalaki na bigla na lang sumulpot sa likod niya. Nilingon niya ito, kasabay ng pagbagsak ng panga niya. Hindi niya inaasahang agad niyang makikita si Ivan. Nakasuot ito ng puting chef's uniform. Marami namang waiter, kaya nagtataka siya kung bakit itong kumukuha ng kanilang order. Ikaw, diretsong sagot niya. Itong menu, pili kayo kung anong gusto niyo. Unfortunately, walang ikaw na pagkain na nakalista dyan. Magalang nitong tugon, sabay abot ng menu sa kanya. Ganun ba? Sige, pipili na ako. Sabi niya, sabay bukas ng menu at tumingin sa mga larawan na may mga pangalan sa ibaba. Meron ba kayong pagkain na sa unang tingin ay mabubusog ka agad? Anya, sabay angat ang tingin sa lalaki. Bahagya itong natawa. Hindi ko alam kung may ganun kaming pagkain pero sigurado kung meron kaming pagkain na sa unang tingin ay magugutom ka at matataka ka. Parang ikaw? Parang ako? Inosenteng tanong nito. Ibig ko sabihin, ipagluto mo ako ng ganun, bahala ka na kung anong putahe. Ganun na rin sa kaibigan ko, basta yung nakakatakam ha. Anya, sabay balik dito ng menu. Abutin ng 30 minutes ang order niyo. Please wait patiently. I'll be back when it's done. Magalang nitong tugon bago umalis. Sinundan niya pa ito ng tingin hanggang sa pumasok na ito sa isang pinto.
Ngumiti siya sa akin. Grabe yung cute niya. Para siyang anghel na bumaba mula sa langit. Huy, aray! Daing niya nang bigla siyang hampasin ng kaibigan sa braso. Desisyon ka? Hindi mo malaman kung hindi ang makapili ng ordering ko? Ang in-order ko naman ng yun nakakagutom at nakakatakam. Sigurado masarap yun. Just wait and see, no? Kung magpapakute ka, dapat nag-dress ka man lang. Naka-blazer ka pa para kang ate na meeting. Eh ano naman? Sa panahon ngayon, hindi na damit ang labanon, no? Eh ano? Gumiti siya saka nag-pogi sign. Face card. Mukha ko. Sapat na to para mapansin niya. Ano ka nagpapapogi? Lalaki siya, bulag ka ba? Nagpapapaganda ako, pogi at maganda. Sa panahon ngayon, yung mga ganun type ng babae nang gusto ng mga lalaki, no? Akala ko dati babae din ang type mo eh. Kaya kita kinaibigan kasi akala ko pareho tayo. Ay, may pagka-weird lang talaga yung personality mo. Dapat ba mas maging feminine ako para magustuhan niya? Wag na, okay ka na yan. Magugustuhan ka niya, magugustuhan ka niya. Ano kaya kung hingin ko agad ang number niya? Ang bilis mong kumilos ah. Baka maging uncomfy siya sa'yo at mas mahirapan ka makuha siya. Ay, tama ka, may point ka dun. Kaya ako na lang yung magbibigay ng number ko sa kanya. Kumuha siya ng tissue na nasa mesa at ballpen mula sa bulsa ng suit niya. Saka sinulat ang contact number doon na dinrawingan niya pa ng heart shape sa dulo. Ito ng order niyo. Saktong dumating ang lalaki. Dalang pagkain nila. Maingat itong inilapag ang mga yon sa mesa. Bago pa ito makaalis, ay nilahad niyang kamay sa lalaki. Hi, ako nga pala si Sophie Grayson. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita Mr. Ivan Valerio. Diretsong sabi niya. Matagal itong tumitig sa kamay niya bago nito tinanggap yon. Saglit lang silang nag-shake hands dahil agad itong binitiwan ng kamay niya. Ito nga pala yung contact number ko. Hindi niya yun iniabot. Siya mismo nagsiksik ng tissue sa bulsa ng uniform nito. Tawagan mo ko kapag may free time ka o kung gusto mo na kausap. Free ako sa lahat ng oras basta para sa'yo. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Tila noon lang nag-sink in sa lalaki ang sinabi niya. May gusto ka sa akin? Alam ko nakakagulat at hindi mo inaasahan to. I'm not the type to make things complicated, so I'll just say it as it is. I like you. Sa tingin ko, mag-work tayong dalawa. At tatagal ng ilang taon. Gusto mo subukan? Ano? Ang maging boyfriend ko. Pasensya na, pero kailangan ko na bumalik sa trabaho. Enjoy kayo sa pagkain. Sabi nito, saka nagmadaling umalis. Muntik pa itong matalisod sa sobrang pagmamadali. Ano nangyari doon? Nagtataka niyang tanong, saka bumalik sa pag-upo. Tinakot mo siya? Sagot ng kaibigan niya. Napatingin siya sa pagkain. Karne iyon na maayos ang plating at may mabangong aroma. Totoo ang nakakagutom at nakakatakam. Ang sarap! Ang galing niya talaga magluto! Sabi niya habang kumakain. Napapailing na pinanood siya ni Marjorie. Teka, ano nga pa na sinabi mong tinakot ko siya? Ano nakakatakot doon? Binigay ko lang naman yung number ko. Masyado kang straightforward. Binigay mo agad yung number mo para kang lalaki na nang aakit ng inosenteng babae na never pa nagkaroon ng boyfriend. Ano? Never pa siyang nagka-boyfriend? Example lang yun. Bakit naman siya magkaka-boyfriend? Sa tingin ko naman, straight siya. At feeling ko rin, marami siyang nakadate na babae. Ay, okay lang naman oh. Ako naman ang magiging last niya. Masyado kang confident sa sarili mo, oy. Minsan na kita makita magkagusto ng ganyan pero ingat ka ha. Hindi porke maganda at mayaman ka, madali mo siya makukuha. Napabusangot siya sa sinabi nito. Naiintindihan naman niya yun. Pero ang hilig nitong mantrash talk na para bang nakikita na agad nito ang mangyayari sa hinaharap. Ay, oo na. Main ka na nga lang dyan. Kaya nga kita sinama para may emotional support ako tapos ganyan pa sasabihin mo. Tampo ka? Hindi no. At saka na ako magtatampo kapag naging kami na ng crush ko para may magpapasaya sa akin. Anya, bigla ring nalusaw ang tampo at napalitan ng kilig. Okay, support na lang kita. Good luck ha. Thank you, bestie. Nakangiting sabi niya, saka bumalik na sa pagkain. Nang matapos silang kumain, agad din silang nagpaalam sa isa't isa at nagkanya-kanya na ng direksyon. Kinabukasan,
Nasa company siya at inilaan ng oras sa pre-production task para sa naka-assign na documentary. Ngunit hindi pa umiinit ang puwit niya sa upuan nang bigla siyang pagkaguluhan ng mga katrabaho niya. Uy, Sophie, totoo ba na boyfriend mo na si Lazarus? Di ba sikat yun at may-ari ng malaking kumpanya? Ikaw lumalove life ka na pero wala ka man na sinasabi sa amin. Balak mo ba siyang isikreto? Oo nga, kung hindi pa namin nakita yung kumakalat yung picture online, hindi pa namin malalaman. Malakas niyang nahampas ang mesa para patahimikin ang lahat. Teka nga, ano ba sinasabi niyo? Anong picture? Ito, tignan mo! Hinarap ng isang babae ang cellphone sa kanya. Kuha yun sa tapat ng Royal Restaurant kung saan magkayakap si Lazarus at ang babaeng kasama nito. Kamukhang kamukha niya nga ang babae pero hindi siya yun. Hindi ako yung babaeng nasa picture. Tignan niyo mabuti nga. Medyo kulot at mahaba ang buhok niya. Yung buhok ko medyo maikset tuwid. Agad na nagpalipat-lipat ang tingin ng mga ito sa screen at sa kanya. Pero kamukha mo talaga siya eh. Hindi niyo ba naisip na baka may kakambal ako? May kakambal ka, Sophie? Oo, kakambal kong babae nga sa picture at siya si Eva. Kilalang pamilya ni Sophie bilang isa sa mga prominenteng pangalan sa industriya. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo, sina Kuya Owen at Kuya Zane kasamang kanilang ama ang namamahala sa mga iyon, habang si Eva naman ay piniling tahakin ng larangan ng medisina. Ang kanilang ina ang nag-aasikaso ng isang kilalang antique shop, isa sa mga dinarayo ng mga kolektor at enthusiast. Sa kabila ng lahat, siya lang ang nagpasyang mamuhay ng low profile bilang isang ordinaryong empleyado. Mas pinili niyang umangat sa sariling kakayahan nang hindi umaasa sa impluensya ng kanyang pamilya. Mahalaga rin sa kanyang privacy, kaya halos walang alam ang kanyang mga katrabaho sa kanyang personal na buhay. Lalo ng katotohanang mayroon siyang kambal. Sayang naman, ang gwapo pa naman ni Lazarus, pero sa kakambal mo pala siya. Ano kaya kung agawin mo siya sa kakambal mo? Madali mo lang na magagawa yan dahil magkamukha naman kayo. Agad na sumaman tingin niya sa babaeng nagsalita. Gusto mo bang mabangasan niya mukha mo? Tuturuan mo pa ako maging kapit? At isa pa, nagugustuhan na akong lalaki no. Maraming lalaki sa mundo at hindi ako mauubusan nun. Madiin yan turan. Napayuko ang babae at tila napahiya. Ilan sandali lang ay biglang tumunog ang cellphone niya. Biglang may nag-pop na message. Galing yun sa isang unknown number. Agad na yung binuksan at binasa ng malakas. Hi, ako si Ivan Valerio. Dediretsuhin na kita. Wala akong plano na magkaroon ng girlfriend. Pero huwag mo sanang isipin na dahil yun sa hindi kita type. May mga circumstances lang sa buhay ko na mas dapat kong pagtuunan ng pansin kaysa maglaan ng oras sa pakikipag-date. Sana maintindihan mo. Huwag ka na rin mag-reply at i-delete ko na rin to number mo. Agad na bumagsak ang balikat niya. Akala niya ay magandang sasabihin ito, kaya binasa niya na malakas. Lumapit sa kanyang gwapo niyang katrabaho na naka-assign sa kabilang department. Ano yan? Na-reject ka? Ha? Hindi no. Sa tingin ko, wrong send lang at hindi talaga para sa akin to. Asus, nagdadahilan ka pa. Tingnan mo nga yung mukha mo, paya ka na. Sabay turo nito sa mukha niya. Agad niyang tinabig ang daliri nito. Doon ka nga, bumalik ka nga sa department mo o isusumbong kita kay boss na dinidate mo si Erica. Pananakot niya. Bumakas ang takot at pagabigla sa mukha nito, saka natatarantang umalis. Isa sa mga ethics code ng company nila ang bawal makipag-date sa katrabaho. Malamang ay nagulat ito na malaman na alam niyang relasyon nito kay Erica, ang accountant sa kabilang department. Pero syempre, wala naman talaga siyang planong magsumbong. Buong araw siyang iritado. Hindi siya makaget over sa message na natanggap niya. Yun yata ang unang beses na may na-reject sa kanya. Hindi naman siya papayag na sa isang message lang matatapos ang lahat. Matapos ang shift niya, agad siyang umalis at sumakay sa kotse. Nanatili lang siya doon, nakahawak sa manibela, habang hindi pa pinapaandar ang sasakyan. Ano ba yung circumstances na tinutukoy niya? Kausap niya sa sarili. Ilang minuto siya nakatitig sa screen ng cellphone bago nagpa siyang mag-reply.
Hello, naiintindihan ko na may mga circumstances sa buhay na mas kailangang pagtuunan ng pansin. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong isang tabi ang love life. Pwede naman pagsabayin, di ba? Minsan na dumating ang ganitong pagkakataon. Kaya sayang naman kung palalampasin mo. Ilang segundo lang siya naghintay, nag-reply agad ito. Pero mahirap pagsabayin. Kapag dinate kita, hindi ko masisiguro na mabibigyan kita ng oras. At baka mapabayaan lang kita. Pag nangyari yun, pwedeng mag-lead sa matinding pag-aaway hanggang sa magkasakitan tayong dalawa. Hanggat maaga pa, gusto kong iwasan yun. Sagot nito. Napakunatan noon niya. Bakit ba agad itong iniisip na mangyayari yon? Agad nitong tinawagan. Napangiti siya nang agad itong sagutin ng tawag. Hello, bakit napatawag pa? Nito sa kabilang linya. Wala lang. Gusto ko marinig yung boses mo. At saka ayoko namang ma-reject sa message lang, no? Free ka ba ngayon? Magkita tayo. Free naman ako, pero hindi naman magbabago ang sagot ko. Ivan Valerio. Ganyan ba laging sagot mo sa mga babae nagbibigay ng number sa'yo? Hindi ko sila minamessage. Ibig sabihin ba nun? Special ako? Kasi minessage mo ko para i-reject. Hindi rin. Nito na pumawi sa ngiti niya. Masyado itong honest. Sikat kasi ang pamilya mo at malaking influence sa business world. Dugtong nito. Ganun? Fan ka ng family ko? Siyempre naman. Kilala rin kasing mabait at matulungan ng pamilya niyo. Teka, niisip mo ba na may bala kong sira ng negosyo mo kapag hindi mo ako minessage para i-reject na maayos? Mukhang gano'n na nga. Grabe ka. Pero hindi lang naman dahil doon. Hanga ako sa pagiging matulungin ng pamilya mo. Balita ko, may school na pinapatay ang papa mo para sa mga bata na kapos sa buhay at hindi kaya mag-aral. Nakakatuwa na may mga taong kagaya niyo. Kaya masaya ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ka. Bilang fan. Umawang ang bibig niya at maya-maya ay nakabawi rin. Gusto mo ng autograph? Magkita tayo ngayon. Bibigyan kita ng autograph at magpapapicture ako sa'yo. Hindi naman ako ganun ka-fan. Ayaw mo? Sige na, once in a lifetime lang to. Ay, fine. Pumapayag ako. Pumunta ka sa restaurant ko ngayon. Yes! Bulilas niya na napasuntok pa sa hangin. Hindi na siya nagsayang pa ng ilang segundo. Nang matapos ang tawag, agad niyang pinandar ang kotse at pumunta sa Royal Restaurant. Pagdating doon, napansin niyang wala ng mga customer at naglilinis na rin ng mga staff. 10:00 na rin kasi ng gabi. Excuse me. Tawag niya sa isang staff na naglalampaso ng sahig. Pinapunta ko ni Ivan dito. Nasaan siya? Kayo po ba si Miss Sophie? Oo, ako ngayon. Sabi niya po pag dumating kayo, doon na lang daw po kayo sa opisina niya maghintay. Pumasok lang po kayo sa pintong yon. Sabi nito sabay turo sa pintong malapit sa counter. Sige, salamat. Sagot niya bago tinuwang pinto at pumasok doon. Simpleng opisina lang yon. May desk at ilang libro sa bookshelf. Nilibang niya ang sarili sa pagtitingin-tingin sa paligid. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Ivan. Agad na lumawak ang ngiti niyang hinarap ito. Magandang gabi. Siguradong pagod ka pa, mukhang magsasara pa lang ang restaurant mo. Gusto mo bang magpahinga muna? Ayos lang sa akin kahit ilang oras ako maghintay. Panonoorin na lang kita para hindi ako maboard. Ramdam niya na medyo uncomfortable ito. Naiintindihan naman niya. Hindi pa sila ganong katagal magkakilala. It takes time to get to know each other. Pero hindi niya mapigilang maging feeling close. Salamat pero nakapagpahinga na ako kanina. Mabuti pang pag-usapan na lang natin yung dapat pag-usapan. Nito bago na upo. Umupo ka, Miss Sophie. Alok nito. Agad siyang sumunod at umupo sa harap nito. Magkasiklop ang mga kamay ni Ivan sa ibabaw ng mesa. Tila nahihirapang buuin ang mga salitang nais itong sabihin. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Grabe. Sobrang gwapo mo pala talaga, lalo na sa malapitan. Naniningkit ang mga mata mo kapag umingiti ka. Kahit yung paggalaw ng Adam's apple mo, nakakaakit din. Anya na hindi masyadong napansin ang sinabi nito dahil nakatutok ang kanyang atensyon sa pagmamasid sa mukha nito. Ilang sandali itong natahimik bago bahagyang umiti. Masyado kang straightforward. Yun nga rin nasabi ng iba.
Pasensya ka na kung nape-pressure ka ha. Ang totoo, problema ko talaga to sa ugali ko. Hindi ko mapigilang maging straightforward eh. Kaya naiintindihan ko kung uncomfy ka. Hindi naman sa uncomfortable ako. Pero anyway, pwede bang maging seryoso tayo kahit kailan? Seryoso ako! Seryosong gusto kita, no? At seryosong gusto kita maging boyfriend. Naputo lang sasabihin niya nang biglang itapat ni Ivan ang hintuturo nito sa gitna ng labi niya para patahimikin siya. Agad din itong inalis yun at bahagyang iniabot ang tissue mula sa mesa. Sorry, pakipunasan yung labi mo. Ayos lang, hindi naman madumi yung daliri mo. So, ang ibig ko sabihin sa pagiging seryoso kanina ay bumalik tayo sa punto ng pagkikitang ito. As I was saying earlier, hindi madali ang gusto mong mangyari. Okay, naiintindihan ko dahil may mga circumstances kang iniisip, tama? Tama. Ang totoo kasi niyan, may anak na ako. Napakurap siya. Natahimik ng ilang segundo bago nakareact. Ano? Hindi nga. Hindi makapaniwalang tanong niya, sabay takip sa bibig. Alam kong nakakagulat, pero yun ang totoo. Lalaki siya at 6 na taong gulang na. Pinangako kong ibibigay ko lahat sa kanya at alagaan ko siya sa abot na aking makakaya. Kapag nakipagrelasyon ako at nagkaroon ng bagong pamilya, baka masaktan siya at lumayo loob sa akin. Paliwanag nito, sabay pakawala ng mabigat na buntong hininga. Okay, talagang nakakagulat yan. Pero sa totoo lang, wala naman sa akin kahit may anak ka eh. Kung hindi mo na itatanong, mahilig ako sa bata. Yung mga kapatid ko kasi may mga anak na sila. At ako yung madalas ang nagbabantay kapag parehong busy ang mga magulang. Magaling ako mag-alaga. Sa tingin ko naman, magugustuhan ako ng anak mo, Miss Sophie. Itinaas nitong kamay para patahimikin siya. Pasensya na pero hindi talaga pwede. Dito na matatapos ang pag-uusap natin. Bukas ang pinto, kaya kung maaari, lumabas ka na. Anito, sabay lahat ng kamay upang ituro ang pinto. Bumagsak ang balikat niya sa pagkadismaya. Excited ka bang palisin ako? Wala na ba talaga? Hindi na magbabago ang sagot ko. Anito, sa maautoridad na tono. Ngunit hindi niya magawan tumayo. Nag-isip siya ng paraan para makausap pa ito. Kung ganon, pwede ba kitang ma-interview? Para saan? Inaatasan akong gumawa ng feature documentary tungkol sa'yo. Ang kwento sa likod ng kasikatan mo. Ang proseso ng trabaho mo bilang chef. At ang pag-usbong ng Montelio Royal Restaurant. Hindi rin ang sagot ko. Marami na nagalok sa akin ng interview pero halos lahat sila itinanggihan ko. Hindi ako mahilig umarap sa camera at ayoko rin may sa publiko mga bagay na dapat ay ako lang at ang pamilya ko nakakalap. Kaya pasensya na. Ganun ba? Sige. Wala siya nagawa kundi tumayo. Naiintindihan ko. Pasensya na sa istorbo Alis na ako. Paalam niya, saka tuluyang umalis. Umuwi siya ng masama ang loob. Pumunta siya doon para bigyan ito ng autograph at picture. Kasi ang sabi ay fan ito ng family niya, pero ire-reject lang pala siya sa personal. Kadalasan ay siyang nang-re-reject kaya buong gabi niyang dinamdam yun. Hindi siya dapat magpadala. It was love at first sight. Kung gaano niya ito kabilis na nagustuhan, ganun din dapat kabilis itong makalimutan. Tama, ganun dapat. Kinumbinsi niya ang sarili at pinilit matulog. Sa kabilang banda, inisang lagok ni Ivan ang alak na nasa baso, saka muling nagsali ng bago. May problema ka ba, pre? Hindi ka naman umiinom ng ganyan. Nagtatakang tanong ni Lazarus, ang best friend niya. Hindi rin niya maintindihan ng sarili kung bakit siya nagkakaganoon ngayon. Marami na siya nainom pero tila hindi pa rin siya tinatamaan ng alak. Wala naman. So kumusta ang restaurant na to para sa first date namin ni Eva? Tumingin siya sa paligid. Maganda't maliwalas ang vibe. At higit sa lahat, kitang-kitang city lights kapag sumilip sa bintana. Dahil nasa mataas na bahagi ang lugar. Seryoso ka? Dinala mo ako rito para itanong yan. Ako na may-ari ng Royal Restaurant. Alam naman daling kita dito para mag-date. Mandiri ka nga. At saka, napuntahan na niya yung restaurant mo. Baka hindi din siya ma-surprise. Mas lalo lang nasasaktan ang damdamin ko. Karamdam ko, 2 beses sa durog ang puso ko. Muli siya nagsali ng alak at agad niya yung nilago. At sino naman yung una? Si Sophie. Yung kakambal ni Eva? Siya nga. Sobrang ganda niya talaga sa personal.
Mas maganda pa nga siya sa girlfriend mo. Paano mas maganda eh, magkamukha lang sila. Kahit identical sila, may mga features pa rin silang para lang sa kanila. Na kapag nakita mo, makikilala mo agad kung sino sila. Ilang tao lang makakapansin na ganoon. Yung interesado lang talaga. Ay, kakaiba siya. First impression ko talaga sa kanya, babaeng kumilos. Naka-pink dress, naka-high heels, naka-full glam makeup. Para siyang Barbie. Pero hindi pala siya ganun. Maybe it wasn't the real her that I met when I first saw her. Baka nagdamit lang siya ng ganun kasi gusto ng mga magulang niya na mas magmukha siyang babae. Pero ang totoo, she was never like that. Ang lakas siyang tumawa, malakas ang boses niya. Kung paano siya tumingin at magsalita parang lalaki. Sinabi niya pa na siya raw yung mag-aalaga at magmamahal sa akin. Siguro kung naging kami, baka siya pa yung tumayong lalaki sa amin dalawa eh. Eh di ba, gusto mo yung binibaby ka? Anong binibaby? Sige na, ituloy mo na. Anong sinabi nung nagtapat siya? Nireject ko siya. Ano? Bakit? Di ba, gusto mo rin naman siya? As far as I know, bago pa siya magtapat sa'yo, ikaw na muna may gusto sa kanya. Kaya anong problema? Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? May anak na ako. Ah, si Elian. Pero hindi mo naman siya totoong anak. Anak siya ng kakambal mo na mayapa na. Ay, para sa akin, kahit sino pa nga man niya, anak ko siya. Pambihira. Dahil ba ayaw ni Elian na may karelasyon ka, kaya mo siya nireject? Hindi dahil kay Elian, sariling pasya ko yun. Trentahin ka na, kapag tumanda ka mag-isa, sige ka. Kahit umabot pa ako ng 50, nandiyan pa rin ang appeal ko. Sigurado marami pa rin babaeng habol sa akin. Pero hindi sila si Sophie, kaya wala ka rin papatulan sa kanila. Natigilan siya at napayuko. Tama. Kahit ilang taon pa ang lumipas, kung hindi rin si Sophie, wala rin siyang papatulan. Alam ni Lazarus kung gaano siya kaloyal kapag nagkagusto sa isang babae. Na kahit hindi ito mapunta sa kanya at makita pa niyang magpakasal sa iba, kung ang puso niya'y narito pa rin, mananatili siyang tapat at titiisin niyan lahat kahit masakit. Samantalang kinabukasan, nakipagkita si Sophie sa kaibigan niya si Marjorie sa oras ng break niya sa isang cafe na hindi kalayuan sa kumpanya. Ano? Nireject ka? Gulat na tanong nito matapos niyang ikuwento ang nangyari kagabi. Bumusangot siya habang nilalaro ang straw ng iniinom na juice. Oo, sa atin lang to ah. Huwag mo ipagsasabi sa iba. Siyempre naman oh. So, may anak pala siya. Ilan taon na yung bata? Sabi niya, 6 na taong gulang na. Hindi kaya may asawa na siya? Hindi ko na itanong sa kanya, pero sa tingin ko wala eh. Sabi niya wala siyang time makipag-date at iniisip din niyang mararamdaman ng anak niya kapag ginawa niya yun. So ibig sabihin, wala talaga. Eh di, hiwalay na sila. Nabuntis ang hindi kasal tapos siya nag-aalaga sa anak nila? Pang gano'n na nga. Ay, sa dami ng lalaki. Doon ka pa talaga sa single dad na gusto. Mabuti na rin niya para madali mo siya makalimutan. Hindi lang siya best guy na makikilala mo do. Hayaan mo na, marami pa lalaki dyan. Hindi ka mauubusan. Ay, sakit pala ma-reject. Alam mo yung pakiramdam na gustong-gusto mo talaga yung tao pero wala kang magawa para mapasayo siya. Ay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil pinagdaanan ko na yan. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman akong choice kundi tanggapin. Hindi na ako babalik sa Royal Restaurant niya. Hindi na ako magpapakita pa sa kanya kahit kailan. Walang siglanturan niya. Saka humigop sa straw at dinama ang lamig ng juice. Bigla siyang nasa mid ng may humila sa damit niya. Napalingon siya sa isang batang lalaking mukhang nasa 5 taong gulang pa lang. Napakurap siya at nagtatakang tinitigan nito. Ate, nagugutom po ako. Anito sa paawang boses, sabay hima sa tingan. Nagkatinginan sila ni Marjorie. Nako, mukha napabayaan ng magulang, kawawang bata. Usal ng kaibigan niya. Bumalik ang tingin niya sa bata. Ikaw lang ba mag-isa rito? Wala kang kasama? Kasama ko po ang papa ko pero naligaw po siya. Papa ko talaga walang sense of direction. Ngayon, di ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Bata, ikaw ang nawawala, hindi ang papa mo. Mali po kayo. Ang matatanda, akala nila, alam na nila lahat. Pero tingin niyo po, papa ko, kung saan pumupunta. At hindi ko na alam kung saan ko siya pwedeng makita.
Natawa siya ng bahagya para itong matanda ko mag-isip. Kung gano'n, saan mo siya huling nakasama? Saan nga ba? Di ko na matandaan eh. Ate, tumatanda na ako at nagiging makakalimutin na. Basta alam ko maraming laruan sa paligid. Ilan taon ka na ba? 50 years old? Anya sa nagbibirong tono. Patawa ka ate, 6 lang ako. Oh, see? Hindi ka pa matanda, bibi ka pa. Anong pangalan mo? Dami mo naman tanong ate. Pero sige, dahil maganda ka, sasagutin ko. Elian ang pangalan ko. Wow, ang ganda naman ng name mo. Eh, ang papa mo naman, ano pangalan niya? Ate, hindi ko pwedeng sabihin. Bakit naman? Eh, maraming nagkakagusto kay papa. Pag sinabi ko sa inyo, baka magustuhan niyo rin siya. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Elian, may nagugustuhan na ako at ang puso ko para lang sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Talaga? Anito sa nagdududang tono. Oo naman oh. Promise, cross my heart. Sige. Promise mo yan ah. Pangalan niya, Ivan Valerio. Ivan Valerio? Natigilan siya at bahagyang napaisip. Ivan Valerio. Coincidence lang ba nakapareho yun ang pangalan ng lalaking gusto niya? Sinasadya ba ng tadhana na ipaalala sa kanya ang lalaking yun? Bakit ate? Wala. May number ka ba niya para matawagan siya? Meron po akong smartwatch. Itinaas nitong kanang kamay para ipakita sa titong smartwatch. Wow, ang ganda naman yan. Kung ganoon, bakit hindi mo siya subukan tawagan at papuntahin dito para makauwi ka na? Sa tingin mo ate, anong dahilan at pumunta ako rito? Kumunata noon niya sa tanong ng bata. Napabuntong hininga pa ito, na para bang napaka-nonsense niyang kausap. Nandito ako kasi gusto kong kumain no. Itinuro nito ang halo-halo sa menu na nakadisplay sa counter. Gusto mong kumain ng halo-halo? Opo. Kaso wala akong pera. Baka pwede mo kong bilan ate. Sige na po. Hinawakan nito ang kamay niya para magmakaawa. Napangiti siya sa kakulitan nito. Kulot ang buhok nito at singkit ang mga mata. Halatang bibo at masayahing bata. Ang kit-kit mo naman. Hindi niya napigilang pisilin ng dalawang pisngi nito. Aray naman ate, sakit. Ay, sorry. Ibibili na kita ng halo-halo. Yay! Napatalon ito sa tuwa, saka umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Tumawag siya ng waiter at sinabi ang gusto ng bata. Hindi mo ba siya ihatid sa papa niya? Tanong ni Marjorie na kanina pa silang pinapanood. Mamaya na pagkatapos niyang kumain. Tumakas siya sa papa niya. Ibig sabihin, gusto niya kumain ng halo-halo na hindi malalaman ng papa niya. Baka mamaya may sakit siya at bawal kumain ng kung ano-ano. Hindi naman siguro. Baka namang healthy ang bata. Baka health conscious lang yung papa niya kaya bawal. At saka minsan lang naman kapag hindi na pagbigyan baka ulitin yung tumakas sa papa niya. Ay okay, bahala ka. Tumingin si Marjorie sa suot na relo at saka tumayo. Oh, paano ba yan? Tapos ang break time ko. Babalik na ako sa trabaho ah. Bye! Bye, ingat. Ilan sandali lang ay dumating na ang order niyang halo-halo. Excited nang kumain ng bata. Bakas ang saya sa mukha nito habang inunguya ang sahog niyon. Elian! Napaangat siya ng tingin sa pinto. Napatingin siya sa lalaking kapapasok lang. Bakas ang pagod at pag-alala sa mukha nito. Ivan? Malalaki ang hakbang na lumapit ito sa kanilang pwesto. Mas lalo siya nagulat nang bigla nitong yakapin ang bata. Saan ka ba nagpunta? Hanap ako ng hanap sa'yo. Pinaglala mo ako ng sobra. Papa, sorry po. Agad na paumanhin ang bata habang nakanguso. Di ba't sinabi ko na may kakausapin lang ako saglit at huwag kang alis. Pero pagbalik ko wala ka na sa pwesto mo. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Sorry na papa. Gusto ko lang naman pong kumain ng halo-halo. May nakita po ko lalaki na lumabas mula rito na may dalang halo-halo. Kaya naisip ko pong pumasok dito. Kahit na, sana hinintay mo ako para sinamahan kita. Papa, sarap po ng halo-halo. Nilibre po ako ni ate. Sabi ng bata sabay turo sa kanya. Agad na lumingon sa kanya si Ivan. Bahagyang lumaki ang mga mata nito. Tulad niya, hindi rin ito alam kung paano magre-react. Hello?
Awkward niyang sabi saka kumaway ng ilang beses. Kaka-reject lang nito sa kanya kahapon. Dapat bang umarte na lang siyang normal? Ikaw pala nakakita sana ko. Pasensya na't nabala ka pa. Kaano yung halo-halo? Ako magbabayad. Anito habang naglalabas ng pitaka. Hindi na. Ayos lang, libre ko na yan. Sigurado ka? Oo naman no worries, balita bagay. Hindi pa tapos kumain ng halo-halo yung anak mo. Siguradong napagod ka sa paghahanap. Umupo ka muna. Alok niya. Ngumiti ito at saka umupo sa harap ng bata. Papa, magkakilala po kayo? Biglang tanong ng bata. Palipat-lipat ang tingin sa kanila. Nagkatinginan sila ni Ivan. Tila nag-uusap ang mga mata kung sino ang sasagot. Customer siya sa Royal Restaurant. May napag-usapan lang kami noong isang araw kaya medyo close kami. Sagot na lalaki. Biglang napalingon sa kanya na masama ang bata. Ate, sabi mo hindi mo aakitin si Papa. Ha? Uy, hindi ko siya inaakit no? Ano ka ba? Napakabata mo pa kung ano-ano na agad yung iniisip mo. Dahilan niya. Pero magkakilala kayo. Paano kayo nagkakilala ha? Siya yung waiter na nag-serve ng order ko. Napaka-approachable niya kaya tinanong ko siya tungkol sa mga dishes sa menu. Yun doon, napahaba yung usapan namin. Kaya yun, medyo close na kami ng papa mo. Paliwanag niya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Biglang lumipat ang tingin ng bata kay Ivan. Papa, chef ka di ba? Bakit ikaw nagsaserve ng order niya? Huwag mong sabihin, may gusto ka kay ate. Akusa ng bata. Nanlaki ang mga mata niya. Napalingon siya kay Ivan na bahagyang namumula ang mukha para itong kriminal na nahuli sa akto. Hindi sa ganun ano kasi, maraming customer. Oo, tama, maraming customer. Tapos, nakalib yung ibang waiter. Marami rin naman chef, kaya iniwan ko muna ang kusina at tumulong sa pagsaserve. Talaga? Oo naman. Anak, nasa 30s na ako. Matanda na ako at wala na sa isip ko yung mga pag-date-date na yan. Kaya huwag kang magalala, okay? Okay lang naman kung makikipag-date ka, Papa. Basta yung mabait at maganda. Katulad ni ate. Sagot ng bata sabay lingon sa kanya. Agad na gumuhit ang tuwa sa mukha niya. Talaga? Kagaya ko? Ibig sabihin ba nun? Pasado ako maging girlfriend ng papa mo? Excited niyang tanong. Agad na bumusangot ang mukha nito. Hindi do, ginawa lang kitang example. Pero ate, kung may gusto ka kay papa, kailangan mo muna duman sa akin. Pero hindi dahil nilibre mo ako, magiging madali ang mga pagdadaanan mo. Ayos lang. Para sa akin, walang mahirap kung para sa taong gusto ko. Nakangiting sabi niya sabay lingon kay Ivan. Kasunod noon ay bigla naman ito napatayo. Nagbibiro lang ang bata. Mukhang tapos na siyang kumain. Salamat sa libre uwi na kami. Tarentang sabi nito sa kakinargang anak habang hawak pa ng bata ang baso ng halo-halo. Papa, ibaba mo ako! Matanda na ako! Di na dapat ako binubuhat! Nagpumiglas ang bata. Nakita pa niya kung paano ito bahagyang pinalo ni Ivan sa puwet para patahimikin. Natawa siya habang pinapanood ang mag-ama hanggang sa mawala ang mga ito sa paningin niya. Ilang minuto siyang nanatili sa kinaupuan. Kinikilig pa rin. Mahilig siya sa bata kaya kumpiyansa siyang madali niyang makukuha ang loob nito para payagan na silang magsama ni Ivan. Agad siya nag-isip ng pwedeng gawin. Ilang sandali pa'y tumayo na siya, nagbayad sa counter at bumalik sa trabaho. Kinabukasan, habang prenteng nakahiga sa sofa sa kanyang kondo at bore na bore dahil weekend, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ivan. Hello, alam kong rest day mo ngayon. Pero ito lang yung araw na alam kong pareho tayong available. Gusto sana kitang yayain na kumain sa labas. May mga bagay lang akong gustong mapag-usapan. At gusto rin sana kitang ilibre bilang pambawi sa paglibre mo sa anak ko. Pagkabasa niya sa message, agad siya napatayo at napasigaw. Niyayaya niya ba ako ng date? Tanong niya sa sarili. Biglang tumunog ulit ang cellphone niya. May mensahe na naman mula kay Ivan. Pero wag mo sanang pag-isipan ng kung ano tong pag-yayaya ko. Hindi kita niyayaya ng date. Friendly hangout lang to, kaya don't think too much, okay? Hala siya, nababasa niya bang iniisip ko? Muli siya nakatanggap ng mensahe mula rito. Pero kung busy ka ngayon, ayos lang naman.
Agad siyang nag-type ng ire-reply bago pa ito magbago ng isip. Sinabi niyang free siya at kung saan ito gustong makipagkita. Ilan segundo lang ay tumatawag na ito. You can decide. Nito sa kabilang linya. Kung sa resto mo na lang kaya? Sarado yun tuwing weekend. Pero pwede naman kitang ipag-serve kahit ikaw lang customer. Ikaw magluluto? Pigil ang kilig na tanong niya. Siyempre naman. Pwede ba kitang panoorin magluto? Ayos lang sa akin. Wala masyadong malapit dahil malakas ang apoy. Okay, mag-aayos lang ako at pupunta na agad ako dyan. Excited yan sabi, saka nagmamadaling pumasok sa kwarto. Naligo siya at nagsuot ng dress. Nagayos pa siya para mas gumanda. Sakto ring hindi pa siya kumakain. Kaya perfect ang gabing yon para sa dinner nila ni Ivan. Pagdating sa restaurant ng lalaki, nakita niyang sign na close sa glass door. Nakalak iyon kaya hindi niya alam kung saan siya dadaan. Nandito ka na. Halika, doon tayo sa back door dumaan. Munti ka na siyang mapatalon sa gulat nang biglang sumulpot sa likod niya si Ivan. Ay, nakakagulat ka naman. Saan ka galing? Bumaba ang tingin niya sa basket na hawak nito. May laman yung mga gulay at iba pang ingredients. Nag-grocery lang ako. Naubusan kasi ang supply ng gulay sa storage. Tsaka, bumili na rin ako ng ilang ingredients para sa lulutuin ko. Ganun ba? Naku, nag-abala ka pa. Hindi kita sana nag-grocery. Pwede naman yung available na lang ang iserve mo. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Mamantika yung iluluto ko mamaya. Mas maganda na may side dish na gulay para healthy pa rin kahit paano. Hindi naman abala sa akin to. Nag-enjoy ako mag-grocery, kaya ayos lang ha. Nakangiting sabi ni Ivan. Napangiti rin siya. Hindi niya maiwasang mas humanga sa lalaki. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Mahina niyang sabi. Kumunot ang noon ito. Anong sabi mo? Wala. Halika na. Sige, pumasok na tayo sa loob ha. Nauna itong naglakad papunta sa likod ng restaurant. Nakasunod siya hanggang sa makapasok sila sa back door. Kusina agad ang bumungad sa kanya. Inilapag ni Ivan ang mga dala sa counter. Saka sinuot ang apron na maayos na nakasabit sa isang kilid. Pwede kang umupo kahit saan. Sabi nito saka nagsimulang ilabas sa mga ingredients. Pinili niyang umupo sa harap nito. Napaangat ito ng tingin, tila nagtataka. Gusto kitang panoorin. Hindi ka ba maboboring? May TV sa opisina ko. Pwede kang tumambay doon at manood. Ano ka ba? Ikaw yung pinunta ko rito. Kaya bakit ko sasayangin ng oras sa panonood ng TV? Mas gusto kitang panoorin. Napangiti na lang ito. Wala nang magawa para paalisin siya. Para kang anak ko. Tuwing dinadala ko siya rito, mas gusto niya akong panoorin kaysa manood ng cartoons. Yung anak mo, may pagka-mature siya mag-isip. Nakakatuwa siyang kausap Alam mo ba, nung tinanong ko siya kung nawawala siya, sabi niya, ang papa niya raw nawawala. Wala ka raw sense of direction. Natatawa niyang kwento. Nadamay din sa pagtawa si Ivan. Kaya nga minsan hindi ko maiwasang mag-alala. Yung mga batang kaedad niya naglalaro't madalas manood ng cartoons. Pero siya, mas gusto niya magbasa ng libro at makipag-usap sa akin. Tapos yung pinag-uusapan namin, puro pang matalinong bagay. Parang hindi niya na-enjoy ang pagiging bata niya. Alam mo, ganyan din yung dalawa kong kapatid. Dalawa? Quadruplets kami. Sa aming apat, si Kuya Owen at Ate Eva, ang mahilig magbasa ng libro. Tapos sa madalas kong makalaro ay si Kuya Zane. Pero kahit ganun, hindi naman nila naisip na nasayang kabataan nila. Ang mga bata, mas gusto nilang gawin yung mga bagay na nagpapasige sa kanila. For sure, nag-enjoy siya sa mga libro niya at pakikipag-usap sa'yo. Saglit itong natigilan at napaisip bago muling nagsalita. Sa tingin ko nga, tama ka. Sabi nito, saka humarap sa kanya at ngumiti bago muling ibinalik ang tingin sa ginagawa. Naghahalo na ito ngayon ng harin at itlog. Wala siyang ideya kung anong lulutuin nito. Hindi na siya kumibo pa, tahimik na lang na nanood. Ngunit habang tumatagal, nakaramdam siya ng antok. Nagising siya ng may maramdaman na parang may kumikiliti sa mukha niya. Pagdilat niya, nakita niya si Elia na may hawak na marker. Ilalapit pa sana nito yon sa mukha niya, ngunit agad niyang hinuli ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Agad itong binawi ang kamay at bahagyang dumistansya sa kanya. Umuunat-unat siyang tumayo at doon lang niya napansin na nasa opisina pala siya ni Ivan at nakahiga siya sa sofa.
Bumaba ang tingin niya sa jacket na nasa sahig. Nahulog yun nang tumayo siya. Naalala niya ang suot yun ni Ivan. Mukhang ginawa nitong kumot yun para hindi siya lamigin. Napaka-considerate niya talaga. Kinikilig niyang turan, saka dinampot ang jacket at maayos na sinabit sa sofa. Ate, iba sabi ko, sa akin ka muna dadan bago kay Papa. Daya mo! Bulyaw ni Elian. Teka lang, kailan ka pa dumating? Hindi ko alam na isasama ka pala ni Ivan dito. Sabi niya saka umupo para pantayan ng bata. Suplado itong umiwas ng tingin. Iniisip po siguro na third wheel ako kasi hindi mo masasolo si Papa. Pro-protektahan ko siya laban sa'yo. Laban sa akin? Hindi naman ako kalaban. Kakampi ako no. Tulad mo, gusto ko rin protektahan ng Papa mo. Di niya kailangan ng proteksyon mo. E di ko na lang poprotektahan ko. Sabi niya sabay pabirong kinurot ang pisngi nito. Bitawan mo ang pisngi ko, hindi na ako bata. Ay, bata ka pa no. At saka ka na magkunwaring matanda kapag mas matangkad ka na sa akin. Sabi niya saka tumayo para ipakita ang katotohanan. Paano ko ba makukuha ang loob mo para tanggapin mo na ako? Hindi ko alam. At kung alam ko man, wala rin akong planong sabihin sa'yo. Ganun? Ang hirap naman nun. Eh kung igawa na lang kaya kita ng halo-halo. Head chef ang papa ko. Ano akala mo, naghihirap kami sa pera at hindi niya kayang gawin yun? Isang salita ko lang, siguradong ibibili niya ako nun. Ganun? Ayaw mo ba ng stepmom? Ate, bata ka pa. Sa tingin ko, marami ka pa makikilala na lalaki na kayang higitan si Papa. Ano bang mali ko? Baka lokohin mo siya at ipagpalit sa iba. Bakit ko naman siya pagpapalit? Para sa akin, ang Papa mo ang pinaka-the best sa lahat. Sinungaling. Tignan mo ko, gwapo ko. Kapag tumanda pa ako ng kaunti, malalampasan ko na si Papa. Hindi lang sa kapugian, pati na rin sa galing magluto. Nagpa-practice na ako magluto. Bahalang araw, ako magte-take over ng resto niya. Gusto mo talaga maging parte ng pamilya namin? Pwede namang ako na lang yung mahalin mo. Pakakasalan kita at mamahalin sa para na gusto mo. Kaya pag-isipan mo mabuti. Si Papa ba talaga o ako? Aray! Daing nito ng pinguti niya ang tenga nito. Ikaw talagang bata ka. Bata-bata mo pa? Kaya pala ayaw mo maging kami na Papa mo kasi may gusto ka sa akin? Sermon niya. Nagjujuko lang naman ako eh. Sino magkakagusto sa mukhang panda? Anong panda ka dyan? Kanyang tanong. Biglang bumukas ang pinto. Mabuti naman at gising ka na. Kanina pa ako natapos magluto. Kumain na tayo habang hindi pa lumalamig. Hindi natapos ni Ivan ang sasabihin nang mapatingin ito sa kanya. Ilang segundo silang nagkatitigan bago ito napatakip ng bibig at natawa. Anong nakakatawa? Halos mag-isang linya ang kilay niya sa pagtataka. May dumi ba ako sa mukha? Pilit itong pinigilan ng tawa saka lumingon sa bata. Elian, di ba sinabi ko na huwag mo siyang pagtitripan? Bagay naman sa kanya, Papa. Sorry ka kay Sophie. Mali ang ginawa mo. Hindi mo dapat dinarawingin ang mukha niya. Umawang ang bibig niya sa narinig. Agad niyang inilabas ang cellphone at chinek ang mukha sa screen. Pinalibutan ng itim na marker ang mga mata niya. Kinulayan din ang kanyang ilong at labi. Mukha nga talaga siyang panda. Bumaling ang tingin niya sa bata. Nakayuko ito at bakas ang konsensya sa mukha. Ate, sorry. Ngunit imbes na magalit, ngumiti siya at kumuha ng marker sa desk, saka hinawakan ang mukha nito. Anong ginagawa mo? Dinarawingan niya ito para magmukhang pusa. O yan, quits na tayo. Ang sama mo! Nakabusangot itong sabi. Gumanti lang ako no? Ate! Sinanyasan siya ng bata na yumuko. Sumunod naman siya. Inilapit itong bibig sa tenga niya at may ibinulong. Drawingan din natin si Papa. Gawin natin siyang unggoy. Natatawang sabi nito. Sige, paig ako. Ikaw pipigil sa kanya. At ako naman ang magdodrawing sa mukha niya. Nagkasundo sila at sabay na napalingon kay Ivan. Teka, anong binabalak niyo? Anito habang paunti-unting umatras. Ngunit bago pa ito makatakas, agad itong kinapitan ni Elian sa paa hanggang sa mahirapan itong makakilos at mapaupo. Agad naman siyang pumatong dito at natatawang hinawakan ang mukha nito saka dinrawingan para magmukhang unggoy. Agad itong hinuli ang kamay niya.
Natatawa siya habang pilit na binabawi ang kamay, hanggang sa matigilan siya at matulala. Doon niya na-realize kung gaano ka-awkward ang posisyon nila ngayon. Nasa sahig sila at nakapatong siya rito. Ang lapit din ang mukha nila at ang mas malala pa doon, nasa harap sila ng anak nito. Ilan sandali lang ay narinig nila ang pag-click ng camera. Sabay silang napalingon kay Elian na may hawak na cellphone. Uy, ano yan? Bakit kumukuha ka ng picture? I-delete mo yan, ikaw talagang bata ka. Agad na saway ni Ivan sa anak. Natataranta naman siyang umalis mula sa ibabaw nito at pinagpagan sarili. Agad ding tumayo si Ivan. Pareho silang tuliro at hindi alam ang gagawin. Papa, nabumula ka. Huwag mo sabihin nagkakagusto ka na kay ate. Tura ng bata, hindi pa rin tumitigil sa pagkuha ng litrato. Ano bang sinasabi mo? Akin na nga yung cellphone ko. Agad itong lumapit sa bata at inagaw ang cellphone. Sorry nadala lang ako ng sitwasyon. Hindi ko sinasadyang patungan ka. Paumanhin niya. Ayaw niyang mailang ang lalaki sa kanya. Mahirap na't baka lalo pa itong lumayo. Ayos lang, nagkakatuwa lang naman tayo, naintindihan ko. Mabuti naman, yung drawing sa mukha mo, bagay sa'yo. Natatawa niyan sabi. Bigla nitong itinaas ang cellphone at nakita niyang pag-flash ng camera nito. Teka, anong ginawa mo? Kinuna mo ba ako ng picture? Lumapit siya't umaktong aagawin ng cellphone pero umatras na ito. Wala, guni-guni mo lang yon. Kumain na tayo, baka lumamig ng pagkain. Hoy, i-delete mo yan mamaya ipuso mo pa yan makita ng mga friends ko. Sabi niya saka agad na sumunod sa mag-ama. Maganda ka naman, kahit anong ayos mo. Bahagyang umawang ang bibig niya. Tama ba ang narinig niya? Sinabi ba talaga nito na maganda siya? Kinikilig siyang ngumiti at mas binilisan ang paglakad hanggang sa makarating sila sa mesa kung saan nakahain ng napakaraming pagkain. Wow, ang daming pagkain May beef Wellington pa at seared salmon with lemon butter sauce, fried chicken at creamy na truffle pasta na humahalimuyak ang bango. Meron ding roasted herb chicken na ginintuan ng balat. Katabi ang tray ng garlic butter shrimp na kumikislap sa mantika. Sa gilid naman ay ang sariwa at makulay na Caesar salad na may parmesan shavings, isang mangkok ng butternut squash soup at chocolate lava cake. Agad siya napalunok at tatakam. Ang dami mong niluto. Pakiramdam ko birthday nating tatlo. Biro niya saka umupo. Pumuwesto sa tabi niya si Elian, habang sa kabilang gilid naman si Ivan para tuloy silang isang pamilya. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya dinamihan ko ng putahe. Sabi nito saka nilagyan ng pagkain ng plato niya at ganoon din ang kay Elian. Ayos lang, favorite ko lahat to. Favorite mo? Oo, simula ngayon, favorite ko na kasi ikaw nagluto. Nakangiting sabi niya saka nagsimulang kumain. Corny mo naman ate, ikaw lang kinikilig sa sarili mong banat. Sabat ng bata na ikinaawang ng bibig niya. Agad na tinakpan ni Ivan ang bibig ng anak. Pasensya ka na, iba talaga ang bibig ng anak ko. Actually, wala talaga akong plano na dalhin siya rito. Nakipag-video call kasi siya sa akin at hindi sinasadyang nasama ka sa camera. Kaya yun, kinulit niya ang yaya niya na dalhin siya dito. Pasensya na. Paliwanag ng lalaki. Papa, bakit ka nagpapaliwanag sa kanya? Gusto ka niya suluhin. Dapat nga matuwa ka na nandito ako. Grado may binabalak siyang gawin kapag kayo na lang dalawa. Usal ng bata na matanggal ang kamay na nakatakip sa bibig nito. Hayaan mo, kapag naging stepmom mo na ako, bibigyan pa kita ng kapatid. Anya sa hindi seryosong tono para lalo itong inisin. Ano? Ayoko nga! Muling tinakpan ni Ivan ang bibig nito. Ayos lang, naiintindihan ko nararamdaman ng anak mo. Balang araw, makukuha ko rin ang loob niya at matatanggap niya rin ako. Pero bago yun, syempre, kailangan mo rin akong gustuin. It takes time to get to know someone. Sana, mas makilala mo pa ako, Ivan. Seryoso niyan saan? Ano kasi? Huwag ka ma-pressure. Hindi naman kita minamadali. Kumain na tayo. Pagtatapos niya sa usapan, saka nagpatuloy sa pagkain. Ilan sandali lang ay naramdaman niya ang titig ng bata. Nilingon niya ito't ngumiti. Ngunit agad itong umiwas sa tingin at tila natatarantang kumain.
Napansin niyang pamumula ng tenga nito malamang ay nahiya. Pasimple niya ring nilingon si Ivan. Namumula din ang tenga nito. Mag-ama nga talaga. Nang matapos silang kumain, hinatid siya ni Ivan hanggang sa tapat ng kotse niya. Salamat sa gabing to. Sobrang nag-enjoy ako, Ivan. Anya, saka binuksan ang pinto ng kotse. Papasok na sana siya nang biglang humarang ang kamay nito sa pinto para pigilan yung magsara. Bakit? May sasabihin pa ako. Diba, sinabi ko sa message na may gusto kong sabihin sa'yo. Oo nga pala no. Munti ko na makalimutan. Tungkol saan ba yun? Tanong niya saka muling humarap sa lalaki. Ang totoo kasi niyan, gusto kitang tanungin kung talagang seryoso ka na, gusto mo ko. Nireject na kita, kaya hindi ako sigurado kung pagkatapos doon, gusto mo pa rin ako. Bahagya siyang natigilan sa tanong nito. Akala niya'y halatang halata na. Pero mukhang kulang pang effort niya para makita nito kung gaano siya kaseryoso. Imbes sa sumagot, bahagya siyang tumingkayat at hinalikan nito sa pisngi. Teka, para saan yun? Sa ngayon, sa pisngi lang muna. Pero kapag naging akin ka na, sa labi na kita hahalikan. Ha? Ibig sabihin nun, gusto talaga kita. Gustong gusto, Ivan. Babalik ulit ako dito sa restaurant mo. Pero syempre, bilang customer na, ayoko naman na malugi ka dahil sa akin, no? Teka, ano ba tong ginagawa mo? Bakit pakiramdam ko, nililigawan mo ko? Hindi ba lang pakiramdam yan? Nililigawan talaga kita, no? Bahagya itong natawa, na para bang iniisip na biro lang yun. Pero lalaki ako. Ano naman? Lalaki lang ba pwedeng maligaw? Sa panahon ngayon, mapalalaki o babae, dapat pantay-pantay na. Ano yun? Kapag may gusto ng lalaki, pwede niya ligawan ng babae. Pero kapag babae may gusto, hanggang tingin lang, hindi naman yata patas yun. Sa bagay, may punto ka naman dun. Pero hindi kasi ako sanay na ako yung nililigawan. Siyempre, hindi ka sanay. Hayaan mo, sasanayin kita. Araw-araw kitang ime-message, tatawagan, babatiin ng good morning, good afternoon, good night, sweet dreams. Mag-update ako kahit sa mga walang kwentang bagay. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Hindi ko alam sasabihin ko. Dapat ba akong kiligin? Ikaw talaga? Pabiro niyang hinampas ang balikat ito. Aray, ang sakit nun parang hampas na lalaki. Sa ating dalawa, pwede namang ako maging lalaki sa relasyon. Kapag naging tayo, itatrato kitang rin ako. Ay, tumigil ka na nga. Natigilan siya sa biglang pagtaas ng boses ito. Teka, galit ka ba? Pinapatigil mo agad ako manligaw? Rejected na naman ako. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Dadala lang ako ng emosyon ko. Pero kasi, hindi mo ako pwedeng ituring na parang Reyna. Lalaki ako, dapat hari. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na manigaw ako? Ibig sabihin ba nun, unti-unti na ako pumapasok sa puso mo? Anya sa nagbibirong tono. Bahagya siya nitong itinulak papasok sa loob ng kotse. Alam mo, lumalalim ng gabi. Mabuti pa umuwi ka na. Mag-ingat ka sa daan Asus, ayaw mo lang ipakitang kinikilig ka Ay siya, uwi na ako. Huwag mo ako mambisagad Bye, Ivan. Pangaasar niya pa bago umalis. Pag-uwi niya, minessage siya pa ito ng good night at sweet dreams bago natulog. Lumipas sa mga araw, mas napapadalas ng pagpunta niya sa Royal Restaurant para makita si Ivan. Pero may mga pagkakataon na halos hindi niya rin ito makita dahil sa dami ng customer. Malamang ay hindi na ito makaalis sa kusina. Araw-araw din siya nagbe-message at tumatawag. Minsan iniisip niya kung nakakaistorbo na ba siya. Pero sinasagot pa rin naman ito ang mga tawag niya at nag-update din sa mga nangyayari sa restaurant. Mas naging malapit na rin ang loob niya kay Elian. Madalas kasi niya itong ka-video call. Malamang ay nakuha nito ang number niya kay Ivan. Paminsan-minsan, lumalabas din silang tatlo. Pumupunta sa amusement park o kaya'y sa mga tanyag na tourist spot sa lugar nila. Natuto na rin siyang gumawa ng halo-halo matapos mag-practice ng ilang beses. Kaya naman nang matapos siya mag-grocery para bumili ng mga ingredients, dumiretso siya sa Royal Restaurant. Napag-usapan kasi nila na magkikita sila pagkatapos ng trabaho. Pagdating niya sa restaurant, saktong wala ng tao at nagliligpit ng mga staff.
Pumasok siya at lumapit sa isang babaeng staff na nag-aayos sa mga upuan at mesa. Excuse me, nasa office ba si Ivan? Tumigil ang babae at napatingin sa kanya. Pati ang ibang staff ay napatingin din. Bakit po? Wala ba siya? Kasi po ma'am, busy ba siya? Napag-usapan kasi namin na magkita ngayon. Sige, pupuntahan ko na lang siya sa office niya. Nakangiti niya sabi saka dumiretso sa office nito. Ngunit nasa pinto pa lang siya ay natigilan na siya. May naririnig siyang tawanan at boses ng isang babae. Hindi nakapinid ang pinto kaya hindi niya naiwasang sumilip sa loob. Nakita niyang isang magandang babae na nakaupo sa sofa. Nakakandong si Elian dito at si Ivan naman ay nakaupo sa tabi ng mga ito. Kapwa nakangiti ang tatlo, parang isang masayang pamilya. At narinig pa niyang pagtawag ni Elian ng mama sa babae. Agad na nalusaw ang excitement niya. Dahan-dahang bumagsak ang balikat niya. Napatras siya. Hindi niya sinasadyang masagi ang halamang nasa gilid. Bago pa siya makita ni Ivan, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Paglabas niya, agad niyang hinanap ang susi sa bag niya. Pero tila nasalo niya ang lahat ng kamalasan dahil hindi niya makita yon kahit anong halungkat niya. Sa sobrang inis at pagmamadali, nabitiwan niya ang bag at nagkalat ang mga laman niyon sa sahig. Dali-dali niyang dinampot ang mga yon at ibinalik sa bag, hanggang sa may lumitaw na 2 pares ng paa sa harapan niya. Unti-unti siyang tumingala at nakita ang hinihingal na mukha ni Ivan. Bakit ka umalis? Saan ka pupunta? Hindi ba napag-usapan natin na magkikita tayo ngayon? Tumayo siya at umiiyak na hinarap ang lalaki. Anong gusto mo? Pumasok ko sa opisina mo at guluhin na masayang bonding yung tatlo? Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magpanggap na walang alam. Nakita ko, narinig ko. Tinawag ni Elia na mama yung babae. Siya ba yung nanay ng anak mo? Bumalik ba siya para makipagbalikan sa'yo? Sophie, mali ang iniisip mo. Paano mali? Kita sa mukha mo na masaya ka habang nakatingin sa kanya. Mahal kita, Ivan. Pero anong laban ko dun? May anak kayo. Huminga siya ng malalim. Alam mo, mas mabuti pa. Makipagbalikan kita sa kanya. Kung pwede pa namang maayos, mas maganda na. Mabuulit kayo. Mali ang iniisip mo. Tama na. Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko naman na sa una pa lang, ako lang may gusto sa ating dalawa. Alam ko na hindi pa sapat lahat ng ginawa ko para magustuhan mo ko. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ko mapapantayan ang lalim ng pinagsamahan at pagmamahalan nyo. Sophie, magpapaliwanag ako. Umaatras na ako. Titigilan na kita. Pwede na kayo magsama ulit. Pwede ka nga muna sa akin. Tinakpan niyang magkabilang tenga gamit ang mga kamay habang umiiyak. Ayaw makinig. You don't have to sugarcoat it. Tumahimik ka muna at hayaan mo ako magpaliwanag. Bigla nitong hinawakan ang 2 niyang kamay. Ayoko makinig. Magsasorry ka lang, di ba? Sasabihin mo sorry kasi hindi mo ako nagawang mahalin at babalik ka na sa kanya. Tapos sasabihin mo na hindi mo inaasahang babalik siya at sinubukan mo talaga akong mahalin pero siya pa rin talaga. O ano, tama ako, di ba? Alam ko na yan. Kaya wala ka nang dapat ipaliwanag. Naputo lang sasabihin niya nang bigla siya nitong hinalikan sa lap. Tumagal yun ng ilang segundo bago ito humiwalay. Napalunok siya at natulalang napatitig dito. Bakit mo ginawa yun? Ayaw mo kasing tumahimik eh. Bariin niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ng sarili na magsalita. Baka kasi halikan na naman siya nito. Hindi akong biological father ni Elian. Ano? Pero yung babae nakita mo sa office ko, siya si Amanda, ang biological mother ni Elian. Si Elian ay anak ng kakambal ko na namatay sa isang aksidente ilang taon na nakalipas. Nasa sinapupunan pa lang si Elian nang mamatay ang papa niya. Huminga ito ng malalim bago nagpatulon. Hindi pa financially stable si Amanda doon. Hindi pa rin maayos ang buhay ko kaya wala rin akong nagawa. Ayaw rin ng pamilya niya sa amin. Nagkaroon kasi ng alitan sa pagitan ng aming mga pamilya. At dahil doon, nakiusap si Amanda na ampunin kong anak niya. Bilang kapatid ng ama ni Elian, pakiramdam ko, bumalik sa akin ang kapatid ko sa ibang anyo. Kahit hirap pa ako noon, tinanggap kong responsibilidad ng pagiging ama kay Elian. Mula noon, tinuring ko na siya bilang sarili kong anak. Mas lalong naluha si Sophie sa narinig.
Ramdam niya sa bawat salitang binibitawan nito ang lalim ng pagmamahal nito bilang ama. Si Amanda, maniwala ka, wala kami relasyon o kahit anuman. Malaking respeto ko sa kanya. Kahit nakaluwag-luwag na siya sa buhay, hindi niya kinuha ang karapatan niya kay Elian. Dayaan niya ako maging ama sa bata. At ang totoo, may sarili na rin siyang pamilya ngayon. Taon-taon lang siya bumibisita para makita at makabanding ang anak niya. Dagdag nito. Pinahid niyang basang pisngi at nakangiting hinarap ang lalaki. I'm sorry kung pinagdudahan kita. At isa pa, hindi totoo na ikaw lang nagmahal sa ating dalawa. Ibig sabihin, Ang totoo niyan, napansin na kita noon pa. napakurap siya, hindi makapaniwala. Ha? Talaga? Saan naman? Noong nag-family dinner kayo sa restaurant ko, lumabas ako ng kusina saglit tapos nakita kita sa may exit na papasok. Unang kita ko pa lang sa'yo, nagandahan na agad ako. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Siguro, yun yung tinatawag nilang love at first sight. Tapos, nung umorder na kayo, marami namang available na waiter pero ako yung kumuha ng order niyo. Ako yung nagluto at ako rin ang nagkatid. Bakit? Kasi nga, gusto kita makita ng mas malapitan. Ang totoo, sobrang saya ko nung hintian mo ko nung araw na yun. Angat-angat ang ganda mo sa lahat. Ewan ko ba, I just really really like you. I made countless ideas in my head kung paano ako mapapalapit sa'yo. Tapos kinabukasan, hindi ko inasahan na magtatapat ka ng nararamdaman mo sa akin. Kung ganun, bakit mo ko nireject? Ayoko rin naman talaga, pero naisip ko si Elian. Siya yung first choice ko sa lahat eh. Kung ayaw niya, wala akong magagawa. I'm sorry. Kung ganun, bakit ka nandito? Bakit ka nagpapaliwanag? Kasi kinausap niya ako kahapon. Anong sinabi niya? Sabi niya, kailangan ko raw piliin ang kaligayahan ko. Dahil ang kaligayahan ko raw ay kaligayahan niya rin. Kung hindi raw ako magiging masaya, paano siya magiging masaya? Kung malungkot ako, mas malungkot daw siya. Kaya kailangan kong gawin kung ano yung magpapasaya sa akin. That's why I'm here. I believe with you. I can be happy. Sophie, pwede ba kitang maging girlfriend? Umawang ang bibig niya at matagal na napatitig sa lalaki. Gusto niyang ulit-ulitin ang huling salitang sinabi nito. Ivan, totoo ba talaga to? Gusto mo ako maging girlfriend? Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot pa. Sophie, mahal kita. At oo, totoo to. Gusto talaga kita maging girlfriend. Gusto kita makasama, ikaw lang at wala nang iba. Malawak siyang napangiti at tumango. Ako rin. Gusto kita maging boyfriend. Gumanti ito ng ngiti at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Sorry kung naging duwag ako noon. Hindi ka duwag, Ivan. You were brave enough to stand your ground and choose what's best for Elian. Even if it meant letting go of what you wanted. But at the end, sa akin ka pa rin naman bumagsak, di ba? I promise, I will be worthy of your love, Sophie. You are already worthy. I'm not worthy yet. You are worthy, Ivan. Aalagaan kita. Babahalin at ibibigay ko lang lahat sa iyo. Natawa ito at pinatong ang kamay sa kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Ako dapat ang magsabi niyan. Love goes both ways. Kung ganon, alagaan at mahalin natin ang isa't isa. Si Elian, mamahalin at aalagaan ko rin siya, kagaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanya. Bigla nitong inilapit ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa lapi. Agad din itong humiwalay habang nakarehistro ang ngiti sa mukha. Mahal kita, Sophie. Mahal din kita, Ivan. Hinawakan niyang kamay nito at pinagsiklop ang mga palad nila. Bumalik na tayo sa loob. Nangako kay Elian na gagawin ko siya ng halo-halo. Pagdating nila sa opisina ni Ivan, naroon pang mama ni Elian. Agad itong napatayo na makita siya. Amanda, si Sophie nga pala, girlfriend ko. Agad na gumuhit ang ngiti sa mukha ng babae at inilahad nito ang kamay sa kanya. Maraming ikinuwento si Elian tungkol sa'yo. Nakita mo siguro kami kanina. Huwag pa sana masamay ng pagpunta ko rito Walang namamagitan sa amin ni Ivan. Ngumiti siya, tinanggap ang kamay nito. Pasensya na kung pinagdudahan ko kayo, pero ayos na ako. Naipaliwanag na sa akin ni Ivan ang lahat. Kung ganoon, hindi ko na kayo gagambalain pa. Aalis na rin ako. Umupo ito upang pantayan ng anak.
Elian, aalis na si Mama ha? Bibisitahin ulit kita sa susunod na buwan. Magvi-video call ulit tayo. Pagbalik ko, padadalang kita ng maraming pasalubong, okay? Okay, Mama. Ingat po. Tumayo si Amanda tuluyang umalis. Ngunit bago yon, huminto ito sa gilid niya at may binulong. Kung ikaw na talagang babae makakasama ni Ivan habang buhay, sana ituring mo rin si Elian na parang sarili mong anak. Bahagyang natigilan si Sophie. May sasabihin pa sana siya, ngunit nakalis na ang babae. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Ivan. Ah, wala yon. Sa tingin ko, tanggap niya na ako bilang pangalawang nanay ni Eliana. Ate, narinig niyang tawag ng bata. Agad siyang umupo para pantayan ito. Oh, bakit? Sinagot ka na ni Papa? Oo, kami na ng Papa mo. Girlfriend na niya ako. Suportado mo naman kami, di ba? Hindi ka naman galit? Bahagyang nagliwanag ang mukha ng bata. Ibig sabihin, may pangalawa na ako, Mama. Pwede ba kita tawaging Mama? Siyempre naman. We'll be a family from now on. Kung ganon, Mama, sabi mo bibigyan niyo ako ng kapatid. Kailan po yun? Ha? Ano ka ba naman? Bago pa lang kami ni Ivan kaya wala pa kami sa ganon stage. Pero kapag tumagal na kami, siguro mga 2 to 3 years, mabibigyan ka na namin ng kapatid. Napaangat siya ng tingin nang biglang buhati ni Ivan ang bata. Ilang kapatid ba ang gusto mo? Papa, matanda na ako. Hindi mo na dapat ako binubuhat. Bata ka pa. Sa paningin ko, isa ka pa rin gusgusing batang nagsusot ng diaper. Saka ka na magpaka-mature kapag mas matangkad ka na sa akin. Ay, matanda na nga ako. Basta bigyan niyo ako ng kapatid. Gusto ko ng 4 na kapatid. Puro lalaki tapos bubuo kami ng basketball team. Umawang ang bibig niya. 4? At puro lalaki pa. Kakayanin niya kaya yun? Hindi kaya sumakit ang ulo niya kung puro lalaki makakasama niya sa bahay? Sige ba, maganda yun. Sang-ayon ni Ivan na mas lalong ikinaawang na bibig niya. Hoy, tumigil ka nga. Mamaya mag-isip talaga siya ng 4 na kapatid. Maliit lang ang katawan ko kaya hindi ko kakayanin yun. Halika na nga sa kusina. Tama na tong usapan at gumawa na tayo ng halo-halo. Yay! Halo-halo! Pumiglas sa pagbaba ang bata sa hinawakan ng kamay niya. Tara na Mama, gumawa na tayo ng halo-halo. Pupunta sila sa kusina at nagtulungan sa paggawa ng halo-halo. Si Ivan ang nagmatamis ng saging at ube. Siya naman ang nagluto ng gelatin at sago, habang si Elian ay masayang nanonood at nagbi-video. Paminsan-minsan ay haharap siya sa kamera para ipakita ang ginagawa niya. Matapos maluto ang lahat ng ingredients, tumulong na rin si Elian sa paghahalo ng mga yon sa 3 bowl. Nang matapos, umupo sila sa mesa at sabay na kumain. Habang umuya, naramdaman niya ang titig ni Ivan sa kanya. Nilingon niya ito at ngumiti. Nagsalok ito ng leche flan sa kutsara at sinubo sa kanya. Tinanggap niya yon hanggang sa gumaya si Elian at sinubuan din siya. Natawa siya bago yon tinanggap. Akala niya'y makakakain na siya ng payapa. Nang mapansin niyang nakatitig pa rin ang dalawa, tila naghihintay. Bakit ganyan kayo makatingin? Sinubuan ka namin, kaya dapat kami rin, subuan mo. Ani Ivan. Mama, bata pa ako, makalat kumain. Subuan mo na lang ako, Mama. Biglang hinarangan ni Ivan ang mukha ng bata gamit ang kamay. Anong bata ka pa? Kasasabi mo lang kanina na matanda ka na. Ay, oo na, susubuan ko na kayo. Pareho kayong bata mag-isip eh. Natatawa niyang sabi saka sinubuan na mag-ama. Ang sarap, I love you. Biglang banat ni Ivan. Para sa naman. Masama na bang mag-I love you ngayon ang walang dahilan? Hindi, sobrang tamis kasi. Baka magka-diabetes tayo. Pero sige na nga, I love you too. Pareho silang ngumuso at mangahalik sa isa't isa nang biglang humarang ang kamay ni Elian sa kanilang pagitan. Nandito pa ako, oh. Yung iba magulang naghahanap pa ng private place para maglabing-labing. Pero kayo, sarap ko pa talaga. Nagkatinginan sila ni Ivan at sabay na natawa. Oo na, huwag ka na magselos. Mahal ka namin ng papa mo. I love you, Elian. Paglalambing ni Ivan dito. Agad ding bumigay ang bata at humarap sa kanya. Mahal din kita, Mama. Oy, teka, bakit siya lang? Nag-I love you din ako ah.
Reklamo ni Ivan. Huwag ka na papa, loyal akong tao. Isa lang dapat ang malingkot, si mama yun. Ang sakit ah. Dramatikong sabi ni Ivan habang humahawak sa dibdib. Parang pinipirasang puso ko ah. Sige na nga, mahal na rin kita papa. Pagbawi ni Elian. Agad na tumigil sa pag-arte si Ivan at ngumiti. Tama na yan, kumain na lang tayo. Ang maon na makaubos ng halo-halo, may reward. Excited niyang sabi. Saka binilisan ng pagkain. Sumunod ang dalawa tila may munting kompetisyong nabubuo sa pagitan ng mga ito. Ngunit sa kalagitnaan, tumigil siya at pinanood ang dalawa. Pakiramdam niya, siya ng pinakamasayang babae sa buong mundo. Makalipas lang ang ilang taon, sa altar din ang destinasyon nila ni Ivan at ang pinaka-excited ay si Elian. Sa huli, hindi na lang siya nagmamahal because Ivan finally opened his heart for her, not just with words, but with actions that slowly built a life they could both stand. She finally understood, love doesn't always start right. Hindi laging malinaw o madali, but when it's real, it stops feeling like something you're trying to reach and starts feeling like somewhere you've always belonged. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!